This Christmas ay simula na naman po ng napakarami mga Christmas parties sa mga companies, sa mga schools. I think yung iba tapos na sa kanilang mga Christmas party. Sa youth, tapos na ang ating Christmas party. Okay? Siguro yung mga circle of friends, meron din sila mga sari-sariling Christmas party. Minsan sa inyong family reunion, meron kayong Christmas party, di ba? And of course, sa mga Christmas party, hindi mawawala yung tinatawag na exchange gift. Tama ba? Yung exchange gift o yung palitan ng mga regalo. Merong mga nagre-regalo. Yung iba talagang galante, no? Sabi, ang exchange gift, 200 lang. Ang kanya niregalo, 500. Wow! Di ba? Sobrang nakakatuwa naman. Hindi pa niya tinanggal yung tag price para talaga makita mo. No? So, yung iba, sobrang magregalo. Sobra sa napag-usapan. Yung iba naman, sakto lang. No? At iba-iba ng reaksyon sa mga natatanggap na regalo pag exchange gift. Merong mga natutuwa, wow, ang ganda naman. Nagustuhan ko yung regalo ko. Meron namang, oh, wow, hindi na ako uulit. Ayoko na. Okay. Iba feeling niya, nalugi siya, na-disappoint. At nakaugalian na po natin yan, yung magregaluhan. No? Yung magbigay at tumanggap ng regalo. Pero tanong, ano nga ba ang mas na-enjoy mo? Yung magbigay o yung tumanggap? Talaga ba? Talaga ba? Talaga, magbigay ha. O, pero pag hindi na gusto niya natanggap, o pag wala natanggap, minsan nagtatampo. Pero, alam niyo po, sa pag-aaral po natin ngayon, naniniwala ako na parehong kailangan natin ang tumanggap at magbigay. Siyempre, mahirap naman yung bigay ka lang ng bigay, hindi ka tumatanggap. Hindi ako naniniwala sa inyo na gusto niya lang magbigay. Siyempre, taas kamay, lahat dito gusto tumanggap. Mamimigay ako ng prayer. Siyempre, gusto natin tumanggap. At pareho po mahalaga yan. Yung tayo ay tumanggap at tayo ay magbigay. Para masabi natin talagang blessed ang ating Pasko. Lahat ba dito gusto ng blessed na Christmas? If we want our Christmas to be blessed, then we must receive and we must give. Kasama yan. So alamin natin, ano nga ba talaga ang kailangan natin ngayong Pasko para sumaya? Para totoong ma-enjoy at totoong makapagdiwang tayo ng Pasko. Ano ba ang talagang kailangan natin? Okay? So I've entitled my message this morning, All I Want for Christmas is Who? Yan. Sino nga ba? O ano nga ba ang kailangan natin? What do we really need this Christmas? Okay? Ano nga ba ang talagang kailangan? Yan po ang tema ng ating pag-aaral. What do we really need this Christmas? Yan. Sabi mo nga sa katabi mo, what do you really need this Christmas? Tanungin mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka obligado magbigay dyan. Sabi mo lang, what do you really need this Christmas? Yan. Parang, pagka nagtanong kasi sa'yo, ano kailangan mo? Parang, siyempre, Jesus naman yung iba dyan. Size 9, yung iba, medium, polo. Siyempre, may mga wish list yan, di ba? May mga gusto ka matanggap. Pero ano nga ba ang kailangan mo? Alam ko, lahat tayo, meron tayong gustong matanggap ngayong Pasko. Yung iba naman, simple lang ang kanilang desire. Yung kami ay kumpleto, sama-sama ng aking pamilya, at magkakabati kami lahat, sapat na po yung pastor. Wow. Pero siyempre, mas maganda, may matanggap ka rin na, siyempre, material blessing, no? May magbigay sa'yo, no? May makaalala sa'yo. Siyempre, napakaganda naman nun. Pero, bukod sa mga bagay na gusto mong matanggap, ang tanong, ano ba yung kailangan mo? Kasi, minsan hindi naman talaga sumasaya yung mga taong mas marami yung natanggap eh. Kasi hindi naman nila nakuha kung ano yung kailangan nila. Pero, ito na ang tanong. Kung tayo gusto natin ng pinagpalang Pasko o Blessed Christmas, what do we really need this Christmas? Now, Jesus commands all believers to love. And I believe love is the most challenging thing to do. Bakit? You can love your friend. You can love your children. You can love your wife, your father, your mother, your churchmate, your family. Pero kaya po humihirap ang commandment of love is because kasama po sa utos ng Panginoon ang love your enemy.
And loving your enemy is something beyond what is normal. Hindi po yan normal. Sa makatuwid, hindi po natin madalas ginagawa yan. Yan ang tinuro ni Jesus sa Matthew chapter 5, verse 43 to 48. Dito natin makikita, ano nga ba talaga ang kailangan natin ngayong Pasko? So turn your Bibles with me and join me in Matthew chapter 5, verse 43 to 48. Okay? So habang hinahanap niyo po yan, let me tell you what's happening here in Matthew chapter 5. So ito po, ang pinaka-context ito is that Jesus was actually having his Sermon on the Mount. One of the famous sermon ni Jesus, yung Sermon of the Mount. At tinuro niya itong message na ito, itong sermon na ito, habang sila'y nasa bundok, makikita natin may mga bulaklak, nakaupo si Jesus, nakatayo ang mga crowd, okay? And he is telling them about the kingdom of God. Everybody say, kingdom of God. At sinasabi ni Jesus, ang pinaka-point dito ni Jesus, sinasabi niya, kung kayo ay bahagi na ng kaharian ng Diyos, iba na yung klase ng buhay niyo dapat. Okay? Being part of God's kingdom involves a change of life. Ibig sabihin, iba yung takbo ng buhay mo kumpara sa mga taong hindi naman parte ng kaharian ng Diyos. Okay? So, He's telling them what life in the kingdom of God is all about. Ina-address niya, actually, kinokorek niya yung mga maling pagkakaintindi ng mga tao sa law of Moses. Una, pinakita niya dito, sinabi niya, yung pagpatay, hindi lang tutungkol sa yung ikaw ay actually talagang pumatay ng tao. Saksakin mo siya, barilin mo siya. Pero sabi ni Jesus, alam nyo ba, na kahit kayo ay magtanim ng hatred sa inyong puso, you are already guilty of murder. So kita nyo, sabi ni Jesus, hindi lang basta sa actions nag-a-apply ang law, maging sa ating intentions, sa ating thoughts. At sabi pa nila, yung adultery, kapag nagkaroon ka lang ng ibang asawa, o nangalo niya ka, nag-commit ka ng sexual act, o physical acts. Pero sabi ni Jesus, alam nyo ba, na ang puso na puno ng kalaswaan, puno ng lustful desires, sexual desires, puso pa lang yun at pag-iisip pa lang, tumingin ka na ng may malaswa, may pagnanasa sa katawan ng babae, nag-commit ka na ng adultery sa puso mo. Nangalo niya ka na sa puso mo, guilty ka na din, at marami pa pong iba. Ngayon, sa text po natin, ito na yung pinaka-last part ng mga law of Moses, yung mga Torah, no? or Pentateuch, or commandments sa Torah, na pinapaliwanag ni Jesus sa kanila. Okay? So, basahin natin, samahan niyo po ako, Matthew chapter 5, okay? Yan, sabay-sabay tayo, verse 43. Okay? Sabay-sabay tayo, 1, 2, 3, go. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Verse 44. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Wow, hirap. So that you may be sons of your Father who is in heaven, for He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Verse 46. Or if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? Verse 47. If you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? Verse 48. Therefore, you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Grabe. Medyo mabigat po ito. So Matthew chapter 5, verses 43 to 44 talks about love. And love is a very big word. Sabi mo sa katabi mo, big word. Ito yung pinaka mahirap gawin, pero pinakakailangan ng church. Amen ba? Amen po ba? Ito yung pinakamahirap gawin, pero ito yung pinakakailangan mo. Okay? Notice, yung kanilang misunderstanding. Sabi ni Jesus sa verse 43, you have heard, sabi niya. Verse 43, hindi ba narinig nyo naman na ito? Sabi, you have heard. Meaning, ito yung tinuturo sa kanila ng mga Pariseyo. Oh, you shall love your neighbor and hate your enemy. Actually, kaya ito naka-caps lock. Kasi yan lang talaga yung law.
Ang problema, itong hate your enemy, dinagdag ng mga Pharisees. Love your neighbor. Yung hindi mo neighbor, kailangan i-hate mo siya. Hate your enemies. Mahalin mo ang kapwa mo, pero sabi, awayin mo yung mga kaaway mo. Kamuhian mo sila. Pero, hindi nila alam, yung neighbor, kasama dyan yung enemy. Tama ba? Tama po ba? Yung binabanggit ni Jesus na you shall love your neighbor, hindi nila alam, yung enemy mo, neighbor mo din yun. Naalala ko yung sinabi ni Bishop, kung hindi mo kayang mahalin yung asawa mo, mahalin mo na lang siya bilang kaaway. Hindi kasi love your enemy, di ba? Kasi usually, nag-aaway kayo. Para hindi mo wala yung love. Ay, kasi utos pa rin naman ni Lord eh. No? Lagi nga sinasabi ng wife ko, ako daw ang kanyang favorite enemy. Yeah. Sweet, no? Sweet. Okay? Sino ba ang enemy? An enemy is anyone who wishes bad or works bad against us. Ibig sabihin, ito yung mga tao na hindi man sila gumagawa ng masama sa'yo, pero gusto nilang mapasama ka. Kalaban mo yun. Kaaway na yon. Maraming mga tao na hindi ka naman nila ginagawa ng masama, pero gusto kanilang mapahamak, gusto kanilang maghirap, manakawan, bumagsak sa buhay, tawag doon enemy. Kahit wala pa siyang ginagawa sa'yo. Hindi ka man niya inaano, pero sa loob ng kanyang damdamin, sa kinaibuturan ng kanyang madilim na puso, no, ay gusto niya talagang maghirap ka, bumagsak ka, hindi mo makamit yung pangarap mo. Sa tuwing nagtatagumpay ka, galit na galit siya, pero kunyari pumapalakpak. Kalaban yun. Tingnan mo nga yung katabi mo, kakampiyan. Okay? Hindi mo kalaban yan. Alright? So, hindi mo na kailangan gawan ng masama. Yung gustuhin mo lang na mapasama siya, kaaway ka na niya. Okay? And sometimes we pretend like we don't have enemies. Pag tinanong mo, may kaaway ka ba? Wala, pastor. I live a peaceful life, no? I'm a peacemaker. At talagang ako, napakabait ko. Ako, sa akin, binabaliwala ko na lang yan. Pero ang totoo, meron. Pero ang tanong, ano nga ba dapat gawin natin sa mga taong ganyan? Ito sabi ng verse 44, but I say to you, ito medyo, lalabas sa ilong nito. Okay? Sabihin natin to, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ano sabi? Parang may narinig ko, do not love your enemies. Parang may... Okay, ulit, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Parang pag sa enemies, binibilisan nyo. Love your enemies and pray for those who persecute. Sabi ni Jesus, love your enemies and pray. Wow. Kasama siya sa prayer ko for those who persecute you. Sa ibang translation, bless those who curse you. Do good to those who hate you. Wow. And pray for those who spitefully use you and persecute you. The world likes revenge. Ang mundo, natural na, kung ano ginawa mo sa akin, kailangan maramdaman mo yun. Ganun eh, no? I want you to feel what you did to me. Yan. But this is not what Jesus wants His people to operate. Gusto ni Jesus, iba tayo sa mundo. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag ka gagante, mahalin mo, pagpalain mo, gawa mo na mabuti, panalangin mo yung mga gumagawa ng masama sa'yo. Sa makatuwid, revenge is not what you need this Christmas. Pwede ba i-ekis mo na yan sa wish list mo? Iba kasi gusto makaganti, Paskong Pasko, paghihiganti nasa isip. No? Paki-ekis na po. No? Sabi mo sa katabi mo, revenge is not what you need this Christmas. At dito po sa chapter 5 verse 44 ng Matthew, nakakagulat, wala ni isang verse na makikita tayo dito na binanggit ni Jesus patungkol sa ating feelings. Wala sa sinabi dito na patungkol sa ating damdamin o sa ating nararamdaman. Hindi ba madalas tayong dumepende sa ating emotions kung paano tayo makipag-ugnayan o paano natin itrato ang kapwa natin? Di ba madalas pinapakiramdaman natin, based lagi tayo sa feelings natin, and we regard love almost absolutely as a feeling. At kung hindi ko feel kausapin siya, hindi ko feel na batiin siya,
Hindi ko feel na regaluhan siya ngayong Pasko. Hindi ko feel na, minsan ginagawa pa, nag-exchange gift, nalaman niya, nabunot niya yung kanyang kaaway, nakipagpalit pa. No? Yung mga ganun. So hindi na feel talaga regaluhan, o minsan hindi na lang siya sasali kasi may kaaway siya sa church. So, minsan, kung ano yung feeling natin, doon tayo bumabase. So, hindi mo pinipilit yung sarili mo kasi yun yung nararamdaman mo. What we need to understand is this. Listen carefully. Ito po sinasabi ng Bible. Love is a choice that we make. It's not a feeling, it's not an emotion. Pwede pa pakitandaan yon. Sige, paki-flash po. Love is a choice that we make. Sabi mo sa katabi mo, love is a choice we make. Ito po ay desisyon. Ito po ay sarili mong desisyon. Jesus is saying, yung taong sumumpa sa'yo, nag-persecute sa'yo, yes, sabi ni Jesus, naiintindihan ko yung nararamdaman mo ngayon, but I'm telling you, do good to them. Especially ngayon, Christmas. Christmas is about love, about giving. Christmas is not a time for revenge. Hindi ito, alam mo yun, iba, makakaganti din ako sa kanya, patutunayan ko, ako minamaliit niya ngayon, tingnan mo, wala siya ngayon, ang handa niya ngayon sa Pasko, bagoong ako, meron akong lechon, ha 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 ha. May mga ganun tayo, no? Magsiselfie ka pa, di ba? So blessed, pero patama naman sa kaaway mo yan. So blessed kasi sumusunod kami kay Lord, hindi tulad ng iba dyan. Oh, may ganun pa. Okay? So, yes, naiintindihan ni Lord ang ating nararamdaman, but love is not about what you feel. It's a choice. And actually, it is a command. And alam niyo po ba, kaya inuutos ni Lord na pagpalain natin sila, gawan natin sila na mabuti. At sinasabi mo, Lord, asama ng loob ko sa kanila. Sinasabi ni Lord sa'yo, alam ko anak, masama ang loob mo. Naiintindihan ko, pero gusto kong gawan mo sila ng mabuti. Love them. Why? Kasi kapag tayo, minamahal natin, yung mga taong nagkasala sa atin, nagmamature tayo, nag-grow, at nasusunod natin ang kalooban ng Diyos. Remember, yung feelings natin pwede magbago. Halimbawa, ngayon, masama ang loob mo doon sa tao na yon. Subukan mo lang. Regaluhan mo siya, kamustahin mo siya. Pilitin mo lang, hindi mo pa plastikin, pero talagang lalabanan mo lang yung feelings mo. Gagawa mo siya na mabuti. Yung kahit medyo nagngangalit yung ngipin. Ito, regalo. Tanggapin mo. Di ba? Parang medyo nanggigigil ka. Pero ito, para sa iyo yan. Tanggapin mo! Diba? Medyo regaluhan mo, gawa mo mabuti. Medyo labanan mo yung nararamdaman. Alam niyo po ba, your feelings will eventually follow your actions. Kung ginagawa mo siya na mabuti at minamahal mo siya, regardless of what you feel about the person, later on, you will find yourself loving the person and yung masamang loob na meron ka sa kanya, unti-unting napapawi, nawawala. Bakit? Kasi ginagawan mo siya na mabuti. Ang problema kasi tayo, madalas tayong kontrolado ng ating emotions. Okay? And always remember this, we can never love our enemies kung lagi tayong nasa victim mentality. Alam niyo po ba yung victim mentality? Yes, you may be a victim, pero sinasabi ni Jesus, umalis ka dyan sa mentality na ako na nga yung naagrabyado, ako na nga yung ginanito, ginanyan, ako pa yung gagawa ng mabuti. Victim mentality yun. Instead of passively thinking about how hurt you are, instead na ikaw ay magmukmok at inisip mo, grabe yung ginawa niya sa akin, hindi ko siya mapapatawad, grabe minaliit niya yung pagkatao ko, talagang hindi ko makalimutan yung ginawa. Instead of doing that, sinasabi ni Jesus, do good. Love them. Sabi ng Romans 12:17-21, repay no evil for evil, have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, verse 18, as much as depends on you, live peaceably with all men. Verse 19, Romans 12:19, do not, beloved, do not avenge. Do not take your own revenge, but leave room for the wrath of God. Revenge is not what you need this Christmas. Kung Paskong Pasko at ang iniisip mo ay paghihiganti,
hindi ka mag-enjoy, hindi ka sasaya. Hayaan mo, Diyos ang gumawa ng paraan para magkaroon ng justice. Ang vengeance, sabi ng Diyos, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Hayaan mo, ang Diyos ang gumawa ng hustisya. At ang sabi dito, ano kailangan kong gawin kung sa'yo pala ang paghihiganti? Verse 20, itong gagawin mo, sabi ng salita ng Diyos. But if your enemy is hungry, pagka Noche Buena, napadaan, ayain mo. Ha? Ganun. Okay? Sa Christmas party, nakita mo na walang tubig, nabubulunan, huwag mo hayaan mabulunan. Bigyan mo ng tubig. Hayaan mo yan, mamamatay na yan. Tubig, tubig. Oh, yan na, malapit na. Oh. Amen. Di ba? Hindi, kuha mo ng tubig. Kung nauuhaw, painumin. Give him a drink. Sabi dito, for in so doing, you will reap burning coals on his head. Do not be overcome by evil. Verse 21. But overcome evil with good. Everybody say, overcome evil with good. Pero alam niyo po ba, hindi lang po basta sinasabi ni Jesus na huwag ka mag-retaliate, huwag ka gumante. Higit pa doon ang hinihingi niya. Hindi lang yung basta, huwag ka nang gumante, hayaan mo na lang, magpasensya ka na lang. Mas higit pa. Bakit? Hindi lang sinasabi ni Lord na huwag kang gumante. Sabi niya, gawan mo pa ng mabuti. Mas mahirap yata yon. Siguro, Pastor, kaya ko pa yung yung hindi ko na lang papansinin, magpaparaya na lang ako. Pasko naman eh. Diba? May ganun tayong principle. Okay lang. Bibigay ko na sa kanya kung anong gusto niya, okay na. Pero yung gawa mo pa na mabuti, ipanalangin mo pa, pakainin mo, painumin mo, parang sobra na yata yun. Regaluhan mo pag birthday niya, Pasko, o pag may okasyon, parang sobra na yata yun. So he's not just saying, don't take revenge. Sinasabi din ng Diyos, love your enemies. Kaya po sinasabi ko, mahirap. Actually, madaling intindihin, mahirap gawin. Tama po ba? Madaling intindihin eh. Actually, hindi naman mahirap interpret kahit kayo pag binasa nyo to. Maintindihan nyo kagad eh, mahalin ang kaaway. Wala naman ibang meaning yun eh. Yun at yun din yun eh. Maisip mo kagad, sino ba kaaway ko? Yun, mahalin mo yun. Okay? We all have had bad relationships. May mga naging enemies tayo. May mga nanira sa'yo. May mga nakasagutan ka, nakatampuhan, mga nakasugat sa'yo. Ang sabi nila, time heals. Naniniwala ba kayo doon? Time heals. Pero ako hindi ako naniniwala doon. Sa mga sugat sa balat, oo, kaya mo lang yan, gagaling yan. Pero yung sugat ng damdamin, hindi po yung gumagaling over time. Unless you start loving your enemies. Unless you forgive them, even if they are not sorry. When you start loving your enemies, you will be healed. But let me tell you this. You never really heal unless you start loving those who hurt you. May mga nakasakit ba sa'yo? At hanggang ngayon, dala-dala mo pa. At nisip mo, binaong ko na sa limot yan. Pero mga kapatid, hanggat hindi mo sila minamahal, ginagawa na mabuti, pinagpipray, kinakamusta, binibigyan ng ulam, at inaalam mo kung mabuti bang kalagayan nila, hanggat hindi mo ginagawa na mahalin sila, hindi ka totoong healed sa sugat ng iyong damdamin. Just like all of us, we say, alam ko naman ang dapat kong gawin, Pastor, magpatawad, yes, kasi pag hindi nagpatawad, hindi patatawarin ng Diyos. Alam ko na yan, narinig ko na yan, maraming beses. Amen, Pastor, amen to that. Pero hindi naman kasi sa akin yung problema eh, sa Kanya eh. Ba't ako? Ba't akong gagawa ng, ako magdurusa? Pastor, lahat naman eh. Marami naman ako naging kaaway eh. Magkakaayos naman kami niyan. Ang problema, hindi siya nagbabago eh. Dapat magbago siya, hindi yung ganyan. Walang problema sa akin, Pastor. Kaya ko magpatawad, kaya ko magparaya. Kilala mo ako, Pastor eh. Kilala mo ako eh. Ganun pa, di ba? Siya may problema, ba't akong ano? Okay ako eh. Okay ako. Okay nga, Pastor eh.
Naalala ko po, meron po akong nakasamaan ng loob. Si pastor sumasamaan ng loob. Yes, tao tayo, tao. Oo. Nakasamaan ng loob. At siyempre, I think, ano ko rin yun, a very close friend of mine. Dami niyang hindi magandang sinabi sa akin. At sobrang sama ng loob ko. Lagi ko naiisip, alam mo yun, pagka may sinabi sa iyo hindi maganda, lagi niyo siya naiisip. Tama ba? Yung pagka sinabi, pangit-pangit mo, wala kang kwenta. Parang, pangit ako? Wala daw akong kwenta. Di ba? Parang minumulto ka ng mga sinabi niya at buhay na buhay pa. 10 taon na yun, pero hindi pa rin nabubura sa isipan natin. Ang lalim ng sugat. No? Pero sabi ni Lord sa akin, anak, mahalin mo lang. Huwag kang gumante. Gumawa ka ng kabutihan. Habang tumatagal, practice ko. Talaga mahirap ha. Pero pinag-pray ko siya. Tinigil ko magsalita ng pangit tungkol sa kanya. Mahilig ako magkwento ng mali niya kasi galit na galit ako eh. Alam niyo po, napansin ko, parang unti-unti may ginagawa si Lord sa akin. Sabi ni Lord, mahalin ko yung tao. So, sinunod ko si Lord, hindi ko napapansin, ako na pala yung nababago. Ibig sabihin, para maayos ang ating mga relationships, para totoong mag-heal ang mga sugat, hindi lang pala yung taong nakasakit ang kailangan magbago. Ikaw din pala, kailangan mo magbago. Bakit? Hindi ka nagpapatawad eh. Di ba kasalanan din yon? At yun yung pinaunawa sa akin ng Panginoon. God worked in my heart every day. I decided to love that enemy of mine. At dumating po yung healing. And eventually, we got restored. Siyempre, hindi naman perfect ang tao. Sometimes magkakasakitan pa rin tayo. There are words, there are actions. Mayroong mga decision na hindi tayo magkakasundo-sundo. Lalo na po dito sa church. Pero hindi po vengeance o revenge ang sagot. I realize na kapag pinili mo palang mahalin ang kaaway mo, ikaw ang unang binabago ng Diyos. Ba't ikaw ang binabago ng Diyos? Para makalaya ka. Ito po ang the best way para makaganti tayo sa mga kaaway natin. The best revenge against our enemies is to turn them into friends. May kaaway ka? Gusto mo makaganti? Sige, gantihan mo. Gawin mong kaibigan. Di wala ka ng kaaway, panalo ka. Amen? Yung mga kaaway mo, kaibiganin mo. Panalo ka doon. Kapag mas dinamihan natin yung pag-ibig, mas kumukonti yung kaaway. So, ang challenge ko po sa inyo, magmula ngayon hanggang December 25, siyempre, magmula ngayon, siyempre, Pasko ito, no? Isipin mo lahat ng mga nakaaway mo, mga nakasamaan mo ng loob. Lista mo na ngayon. Lagay mo dyan sa, sa preaching notes mo. Habang nagno-notes ka ng points, lagay mo rin yung points ng mga nakaaway mo. Nanay ko, tatay ko, yung mga taong may sama ka ng loob, lista mo ngayon. At, ang gagawin mo, for 1 week, panalangin mo sila. Lord, mamatay. Hindi, wag naman. Sabi mo, Lord, I pray, Lord, i-bless niyo po yung taong ito. Nasaktan po ako sa ginawa niya, pinabayaan niya kami, wala siyang kwentang magulang, Lord, pero Lord, i-bless niyo po siya. Mga ganun. Yung ate ko po, yung kuya ko, yung classmate ko na to, pinahiya ako, sinabihan niya ako ng masasakit na salita. Itong ka-churchmate ko nito, na hypocrite naman. Naiinis po ako sa kanya, Lord, pero Lord, i-bless mo siya. Hirap no? Hirap na hirap mag-pray na sa kaaway, no? Lord, pagpalain mo. Naging boyet na tuloy, no? Alam niyo, bakit mahalaga nun? Bakit mahalaga yun ay pagpipray mo? Na ipapanalangin mo yung tao? Because first, it is God's command. Secondly, it is for your own benefit. Bakit? Sabi ng Matthew 5:45, this is the reason. If you love your enemies, this is what will happen. Because loving your enemies is an evidence. Everybody say evidence. Ito po daw ay evidence na ikaw ay anak ng Diyos. So if you love your enemies, you need to do that because so that you may be sons of your Father who is in heaven, for He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Ang Diyos nga mahabagin, maibigin, mapagpatawad. Tayo, kung anak tayo ng Diyos, dapat kagaya tayo ng Diyos natin. So para maging talagang totoo
ang pagiging anak ng Diyos natin, kailangan may pag-ibig. Bakit? Kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung wala kang pag-ibig, hindi ka anak ng Diyos. Kung punong-puno ng galit ang puso mo at wala kang pagpapatawad, magtanong ka na, kaninong anak ba ako? Sa Diyos ba? Dalawa lang naman yan eh. Sa Diyos o kanino? Sa nanay mo. Hindi. Pwede, anak ka ng Diyos o anak ka ng demonyo. At ang hindi mga anak ng Diyos, pag-aari ni Satanas. Anak ni Satanas. So, kailangan ng tao, mabago ang puso, matuto magpatawad. Kasi unang-una, paano ka na born again? Kung hindi ka nagpapatawad. Ang sabi ng Bible, ang mga hindi nagpapatawad, hindi patatawarin ng Diyos. So kung na-born again ka na, dapat nakatanggap ka na ng kapatawaran ng Diyos. At kung nakatanggap ka ng kapatawaran ng Diyos, anong karapatan mong hindi magpatawad? Ikaw nga pinatawad ng Diyos, tapos ikaw hindi ka magpapatawad. Hindi ka anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay maibigin. Sabi dito, ang Diyos, pansinin niyo to, ang Diyos mabait pa rin eh. Kasi kung masama ang Diyos, isa kine-question natin yung kabutihan ng Diyos. Pero tingnan niyo to, yung mga mabubuti tsaka masasamang tao, di ba pareho naman sinisikatan ng araw? Pareho naman nauulanan, pareho naman nakakalanghap ng oxygen. Paano kayong gawin ng Diyos? O lahat ng mga may kasalanan, hindi nagre-repent, mawalan ng oxygen, now na. Ano mangyayari? Siguro hindi tayo makakahinga dito. Sa madaling salita, tayo po lahat ay makasalanan. At inibig tayo ng Diyos. At dahil tayo tumanggap ng kapatawaran at pag-ibig ng Diyos, yun din dapat ang makita sa atin. Kapatawaran at pag-ibig sa kapwa. So, why should I love my enemy? Because if you love your enemy, you become like your Father in heaven. We become sons of our Father. We truly become the children of God. Remember, God is love. We are imitating God who shows love to His enemies. Ang Diyos po, He's loving His enemies. If you remember, nagre-rebelde ang Israel sa Kanya. Anong ginawa niya? May mga consequences yung kanilang mga actions. Of course, God cannot be mocked. But He showed His loving kindness, His grace, His mercy. At kung ikaw ay kaaway ng Diyos, isipin natin tayo nga kaaway tayo ng Diyos dati. Bago ka ma-born again, kaaway ka ng Diyos eh. Naniniwala ka ba doon? Pastor, di naman. Grabe, sobra ka naman. Hindi, ganito yan. Pwedeng matigas ang puso mo. Pwedeng galit ka sa Diyos. Nire-reject mo ang Diyos. Nire-reject mo ang pag-ibig ng Diyos. Nire-reject mo ang salita ng Diyos. Nire-reject mo lahat ng patungkol sa Diyos. Kalabang ka ng Diyos. Pero alam niyo po ba, kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, kahit na rebelde ka sa Diyos, may galit ka sa Diyos, mahal ka pa rin ng Diyos. Bakit? Unang-una, tumitibok pa rin yung puso mo. Napakaraming tao, galit sa Diyos, pero buhay pa rin. Pwede naman in an instant, patayin na ng Diyos yun patigil yung tibok ng puso, hindi na makahinga. Hindi na magising. Pwede naman yun Yung ikaw, yung pagre-rebelde mo sa Diyos, yung paggawa mo ng kasalanan, kahit alam mong hindi naman yan kalooban ng Diyos, ginagawa mo, pinipili mo pa rin yung gusto mo, hindi ba mabait pa rin ng Diyos sa'yo? Dahil binibigyan ka pa niya ng pagkakataong magbago? Kasi mahal ka niya. And that's what Christmas is all about. Christmas is all about God's love, God's grace. So loving our enemy displays the evidence that we are sons of God. Verse 46 to 47, for if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brothers only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Yung tinutukoy dyan ng mga Gentiles, mga tax collectors, ay yung mga taong kinoconsider nila na wala sa kaharian ng Diyos o hindi malapit sa Diyos. So sinasabi dito sa makatuwid, sa panahon natin ngayon, kung ang minamahal mo lang ay yung mga taong gumagawa ng mabuti sa'yo, hindi ba kayang gawin din yan ng mga unbeliever? Tama ba? O ano pinagkaiba pa natin?
Paliwala lang na na-born again ka. Walang pagkakaiba. Ba't ka pa nag-born again? Ba't kinailangan mo pa si Jesus kung wala naman palang pagbabagong mangyayari sa buhay natin? Wala tayong pagkakaiba sa kanila. Okay? Kasi kayang gawin niya kahit mamamatay tao, kahit magnanakaw, mabait sa kapwa niya magnanakaw. Kung tayo, ang pinipili lang natin mahalin, yung kapwa natin, yung gumagawa ng mabuti sa atin, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Hindi tayo totoong nabago. Kaya nga po, ang sinasabi dito, mataas ang ine-expect ng Diyos sa mga mananampalataya. Mataas ang ine-expect ni Lord sa atin ng mga Christians. Loving those who do good to you is normal. Everybody say normal. Kasi ginagawa ng lahat yan. Kaya nga mas malaki ang ine-expect ni Lord sa mga mananampalataya. Kasi na-born again ka na eh. Na-renew na yung heart mo eh. Nag-repent ka na eh. Wala ka na sa kadiliman, nasa liwanag ka na. Nasa presensya ka na ng Diyos. New creation ka na. And you have power. Kasi sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. We have the Spirit of God. We have a better hope. We have a better future. We have eternal life. Kaya nga po ang taas ng ine-expect sa atin. Kasi lahat nasa atin eh. Yung Espiritu ng Diyos nasa atin eh. Tapos yung mahalin mo lang ang kaaway mo, hindi mo pang magawa. Yan ang ine-expect ni Lord sa atin. In verse 48, therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. A very challenging words from Jesus. Sabi ni Jesus, kailangan maging kagaya tayo ng Diyos na perfecto. Pastor, ang hirap naman eh. Nobody's perfect. But practice, hindi, joke lang, okay. Practice makes perfect. So, nobody's perfect, so you need to practice. Pero, ang tinutukoy po dyan, if we want to be with God, if we really desire na makasama ang Diyos sa langit, ang requirement talaga perfection. Sa madaling salita, hindi mo kaya yon. Pero buti na lang si Jesus perfect. Tama? At kung tayo na kay Kristo, pwede tayong baguhin ng Diyos unti-unti. At one day, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, kapag humarap na tayo sa Kanya, magiging perfect na tayo, kagaya ni Jesus. Sa ngayon, we will still struggle. We will still commit sins. Minsan, you will still judge others. You will lust. Minsan, magsisinungaling ka pa rin. You will covet your neighbor's things. Minsan, kaiinggitan mo pa rin yung kaaway mo. And we need to realize again, we can never do it without Jesus. We can never love our enemies without Jesus. That's why we need Jesus. Command yun, mga kapatid. Yung mahalin mong kaaway mo. Huwag mo pong isipin na, pwede yung palampasin, makakalusot naman yan, maintindihan naman ni Lord, masama loob ko. Hindi. Yung mga walang pag-ibig, alam mo, sabi ng Biblia, paano mo nasasabing mahal mo ang Diyos, may pag-ibig ka sa Diyos, tapos wala kang pag-ibig sa kapwa mo? Ang Diyos nga, hindi mo nakikita, yung kapwa mo, kitang-kita mo, hindi mo kayang mahalin. At kung sinasabi mo na ikaw ay nasa piling ng Diyos at kasama mo ang Diyos, ikaw ay nasa liwanag, pero wala kang pag-ibig, hindi ka nagsasabi ng totoo. Kasi ang mga totoong nasa liwanag, ang mga totoong na born again, ang mga totoong wala na sa kasalanan at malaya na at totoong na bago ang buhay, ay may pag-ibig na sa puso. Kasi nga naintindihan nila na sila din inibig ng Diyos kahit hindi karapat-dapat. Kaya naman, sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa mga taong hindi rin naman karapat-dapat, nakapagsusukli sila. Kumbaga, yung pag-ibig, tandaan po natin, sabi ng Romans, yan ang utang natin sa Diyos na kailanman hindi natin kayang bayaran. Kaya huwag mong ipagkait ang pag-ibig dahil unang-una may utang ka sa Diyos. Kaya yung mga tao na kinakailangan mo mahalin, ibigin, patawarin, pagpasensyahan, gawin mo. Kasi paraan mo yun para makapagbayad-bayad man lang sa Diyos. Kung magtatanim ka ng sama ng loob, unang-una, ikaw mahihirapan. Pangalawa, hindi nalulugod ang Diyos. Kung di tayo nagpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. And Jesus gives us the ability to love our enemies. That's why He commands us to do so. Ano nga ba ang kailangan natin ngayong Pasko?
Let me borrow the thought of Reverend Jasper Candole. Sabi niya po, napakaganda. This is our big idea. Christians don't need exchange gifts. What we need is exchange of apologies and forgiveness. Tama na sa mga exchange gift kung di naman natin kayang mag-exchange ng apology. Ang mas magandang maibigay at matanggap ngayong Pasko ay paghingi ng tawad at kapatawaran. Mga kapatid, dapat parehong tinatanggap at binibigay ang kapatawaran. Ganun din naman, matuto tayong tumanggap ng apology at matuto tayong mag-apologize. Sabi mo nga sa katabi mo, practice nga, sabi mo, sorry na. Sorry na, B. Sorry na, ha? Okay? Basahin natin sabay-sabay para mas ma-instill sa mind natin. 1, 2, 3, go! Yan. Hindi natin kailangan mag-exchange gift. Ang exchange gift natin ngayon, yung paghingi ng tawad. So kung ikaw ay magbibigay ng kapatawaran, tatanggap ka rin ng kapatawaran. Kung ikaw ay magtatanggap ng apology, dapat mag-apologize ka din. Gusto mo palang mag-apologize sa'yo, mag-apologize ka din. If you have been forgiven, you must be forgiving. Magkaroon tayo ng pananagutan ngayong darating na Pasko. Kung nagkamali, learn to live up to your mistakes. Face it, own it, admit it humbly. And sabi ni Pastor Rick Boto, napakaganda po nito, never ruin an apology with an excuse. Mga kapatid, nawawala ng bisa yung paghingi ng tawad kapag ka may palusot. Nawawala ng bisa ang apology kung hahaluan mo ng kasi ikaw naman nanguna eh. Ikaw naman kasi, siya kasi, sila kasi, ba't siya? Pastor, yung blood pressure ko kasi. Lahat na lang sinisi mo. Ba't hindi mo tanggapin na ikaw talaga nagkamali? Let's show accountability sa ating mga mistakes. Humbly apologize for it without pointing other people's mistakes. Minsan kapag nasasaway ni pastor, sasabihin pa, ba't yung iba? Bakit siya? Minsan yung mga anak, ganun din. Bakit siya, mama? Si kuya, ba't ganon? Silipan pa, no? Ba't siya pwede, ako hindi? Okay? So we need to learn to exchange apologies. We need to learn to exchange forgiveness. Yan ang pinaka-the best na exchange gift na pwede mo matanggap. At, take note, parehong tinatanggap at binibigay yan. Hindi pwedeng puro tanggap lang din ang tanggap ng forgiveness, pero hindi naman kaya mag-forgive. Hindi naman din pwedeng gusto mo ikaw lang tumanggap ng apology, pero ayaw mo naman magbigay ng apology. Kaya tigilan na natin yung exchange gift kung wala namang exchange of apologies. Baliwala nag-exchange gift dito sa church. Baliwala yung exchange gift natin dito o sa mga kumpanya o sa pamilya niyo may exchange gift kayo. Baliwala yung matatanggap niyong regalo kung wala namang patawaran. Kung walang reconciliation. Yung magpatawad ka ngayon, humingi ka ng tawad, makipag-ayos ka, bless na ang Christmas mo kahit wala ka matanggap na material na bagay. Sapat na para totoong makapagdiwang tayo ng Pasko kapag ka merong reconciliation. Sa church, sa pamilya, sa kapatid, sa magulang. So wag mong isipin na sasaya ka ngayong Pasko kung galit ka sa magulang mo. Kung galit ka sa kapatid mo, kung galit ka sa ka-churchmate mo, kung galit ka sa mga kapitbahay mo, hindi ka totoong sasaya. Tandaan mo yan. Nasa sayo po ang desisyon. Ikaw ang may pananagutan. Ikaw may kasalanan kung di masaya Pasko mo. Bakit? Number 1, na cause ng unhappiness is unforgiveness. Amen? So remember, we don't need exchange gifts kung wala namang exchange of apologies and forgiveness. Sabi ni Pastor Jasper Candole. So ngayon, napakasimple lang po ng gusto ng Diyos na mangyari. Today, God wants us to reconcile
all our broken relationships. Ang tagal-tagal mo nang, ilang buwan mo nang dala-dala yan. Hanggang ngayon, di pa rin kayo nagpapansinan. Parang hangin pa rin siya dito sa church. So gusto ni Lord, i-reconcile mo na yan. Para naman sumaya naman ang Pasko mo. Amen? Hindi ko alam, baka may mga mag-asawa dito, bago pumunta ng church, nag-away. Mag-sorry na. Para pag-uwi nyo, bati na kayo. Yeah? At talagang Pasko na. O mga magkakapatid, may mga inggitan. O, humingi na ng tawad sa kapatid. Yung mga anak, may tampo sa magulang. Magpapasko, may tampo pa rin. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, parang may tampo yan. Wala ba? O, okay. Meron ka bang kagalit, nakasamaan ng loob, nakasagutan, nakatampuhan? Hanggang ngayon, dala mo pa rin yung bigat? So, simple lang po. Christmas is a time to heal. Ito po ay panahon para naman mag-heal ka. Para gumaling naman yung sugat ng damdamin mo. Pero yung paggaling na yan, hindi po mangyayari kung hindi tayo iibig sa ating mga kaaway, sa ating mga nakagalit. Amen? Pwede ba tayong tumayo? Tayo po tayong lahat. O ngayon dito sa church, meron ka ba nakagalit? Meron ka ba nakasamaan ng loob? Nakatampuhan last year? Nung Christmas party, naubusan ka ng lechon? O hindi ka niya na-invite sa birthday? Hanggang ngayon, dala mo pa rin yung bigat. May nagawa siyang di maganda. Pwede po ba, siyempre magpapasko naman, pwede ba lapitan mo ngayon kung nandito sa church? O kung sino man naaalala mo, pwede mo puntahan ngayon. Humingi ka ng tawad sa taong. Magkaroon tayo ng exchange of apology. Exchange of forgiveness. Sige, huwag kayo mahiya. Lapit kayo. Ayan. Punta tayo doon sa mga tao. Minsan nakatampuhan natin. Okay? At kung wala dito, yan, pwede mo puntahan mamaya, bukas. Just release forgiveness and say, I forgive you. Pinapatawad na kita. Alright? So, alam niyo mga kapatid, pwedeng wala dito yung nakagalit nyo, pero pakiusap, kung wala siya dito, andun siya sa bahay nyo ngayon, nasa malayong lugar, puntahan mo. Okay? Take time, o kaya i-chat mo, tawagan mo, makipag-ayos tayo, mag-release tayo ng forgiveness, mag-apologize tayo. If you know na nakasakit ka sa ibang tao, apologize. Go and reconcile with that person. Pwedeng mamaya, puntahan mo na. Pwedeng bukas, sa susunod na araw. Christmas is a time to heal. So dapat lang na magpalitan tayo ng apologies at forgiveness. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, God, sa umaga na to, for giving us the opportunity to receive your word, to receive your message. We believe, Lord God, this is what we really need. Hindi po yung material na bagay, hindi po yung exchange gift, kundi yung reconciliation. Lord, yun po ang desire namin this Christmas. That our relationships, our broken relationships with other people, with our families and friends, our fellow Christians, our fellow church members, Lord, we are praying magkaroon po ng reconciliation at totoong magkaroon ng kapatawaran sa bawat isa. Thank you, God. At kayo po ang patuloy na maghilom ng aming mga sugat sa aming mga puso, damdamin. At sa tuwing naaalala po namin, naiisip namin yung mga nagawa sa aming hindi maganda, turuan nyo kami magpatawad. Tulungan nyo kami, Panginoon, na mapagharian kami ng iyong pag-ibig, ng iyong habag at kapatawaran. Sa iyo po ang papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless you.